Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Si Pangulong Duterte, pag sinabi po nating planting evidence, mga ka-reaction, ang ibig sabihin po nun, ano po yung criminal act po yun. Yung planting evidence. Paano po mga ka-reaction, si Atty. Claire masyadong matalas ang kanyang dila. Atty. Claire, yung dila mo ba matalas? Tanong lang kasi medyo dumulas yata dila mo. Pero 2 beses po niya binanggit Ibig sabihin hindi dumulas ang kanyang dila. Talagang matalas lang. O pakinggan muna po natin si Atty. Claire pero bago po yan, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video. Heto po si Atty. Claire. Oy Claire! O diba nagbunga din ang lahat ng iyong paghihirap? Nagbunga din ang lahat ng iyong pagbablog. Nagbunga din ang lahat. Ayun, may trabaho ka na, Atty. Claire, ha? Dati pa vlog ka lang. Hindi ka ba masyadong kumita sa vlog? Wala ba nagbayad sa'yo habang nagva-vlog ka? Mga tanong lang yan, Atty. Claire, ha? Tanong lang. Huwag kang magagalit. Ang pikon ay laging talo. Diba? Pinasok mo yan Diba? Pwede bang aaraw-arawin kita? Diba mga ka-reaction? O ito, pakinggan po natin. Sabi ni PRRD na parang sinasadya daw si VP Sara para to prevent her from running in 2020. Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay wag na sanang matuloy. But since nandyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority, ang posisyon. They are veering towards dictatorship. Yes. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Hindi ako makapaniwala doon, Claire, ha? Hindi ako makapaniwala doon, Claire.
Pinagbibintangan mo ang Pangulong Duterte, inaakusahan mo siya na nagpaplanta siya ng ebidensya, ha? Intriga at pagplanta ng ebidensya. Hindi talaga ako makapaniwala, mga ka-reaction. Isang beses pa nga. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Putang ina, Claire! Hindi ko sinabing putang ina ka, ha? Napamura lang ako dun sa sinabi mo. Sabi ko, putang ina naman, Claire. O hindi ko sinabing putang ina ka. Hindi ko sinabi, ha? Di ba mga ka-reaction, bawal yon. Bawal yon, nakakaputang ina naman. Di ba, Claire, lawyer ka? Di ba lawyer ka? Pangalawa, hindi ka lang lawyer. Ha? Ano ka pa, vlogger, oh? Di ba? Pusa na isa. Sinabi mo yun, nagpaplanta ng ebidensya ang Pangulong Duterte? Tawagan ko nga ang Pangulong Duterte. Hello? Kring. Hello? Oh, sorry po. Napasigaw ako. Medyo may pagkabingi kasi ako eh. Tatay Diggs. Sabi daw ni Claire, yung bagong alam nyo na. Sabi ni Claire, nagpaplanta ka daw ng ebidensya noon. Alam, para mga polis na iskalawag, halimbawa yung polis pupunta sa bahay mo, tapos magpaplanta ng ebidensya. Sa pelikula, napapanood ko yun eh. Ganun ba yun, Tatay Diggs? Nagplanta ng ebidensya daw. Nagpaplanta ka ng ebidensya? Hindi, totoo. Hindi. Hindi. Okay, hindi ko pwede sabihin yan eh. Hindi ko pwede sabihin, putang ina, nagmura ka na naman. Okay, bye. Mag-ingat ka, Tatay Diggs. I love you so much. Ano po to? Remote control ng aircon ko. Gano, am I that stupid? English yan. Tagalog yan. Grabe ka, Claire. Claire, grabe ka, attorney ka, lawyer ka, vlogger ka. Sinira mo yung reputasyon ng mga vlogger. Hindi mo sinira. Pakitanggal po sa record yung sinira mo yung reputasyon ng mga vlogger in aid of the legislation. Intriga at pagplanta ng ebidensya. Gano, am I that stupid? English yan. Tagalog yan is ganon ako kagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako kagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Narinig mo yon, Claire? Narinig mo yon? Grabe po, no, kung magbintang si Claire. Kabago-bago niya, first day of the talagang umuusok, no? Nagliliyab ang kanyang damdamin. Ayun po sinabi niya yung pagpapakita daw ng katotohanan. Kailangan mapatunayan mo yan, ha? Claire, kailangan mapatunayan mo ano sabi mo? Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Gano, am I that stupid? English yan. Tagalog yan is ganon ako kagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako kagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Ay, Claire. So ano pong gagawin natin ngayon? Kailangan bang idemanda tong babaeng to? Kailangan ba niyang idemanda? Mantakin mo yan, pinagbintangan mo ang Pangulong Duterte na nagpaplanta ng ebidensya. Unang araw mo yan, Claire. Bukas kaya palagay ko bukas mag-iingat na to. Hindi, sige, dire-diretso mo yun. Yung dila mo, dire-diretso mo. Hindi, kaya naintindihan ka namin, Claire. Kasi excited ka sa posisyon mo. Parang alam mo yun, yung bagong kasal. Yung libog na libog ka. Hindi ko sinabing ikaw, yung bagong kasal. Parang bagong kasal.
Yung nagpapakitang gilas ka sa iyong asawa. Yung kahit na gusto mong buhatin, paakyat ng hagdan doon sa second floor, ngunit hindi mo siya kayang buhatin, ginawakan mo sa buhok, tapos kinaladkad mo na lang. Di po ba mga ka-reaction? Bawal yan, clear. Ha? Nakasulat yan sa ating saligang batas na yan ay tinatawag na ganyan ako kagago. Di ba mga ka-reaction? Yan po ang bagong attack dog ni Bobong Marcos. Putangin na naman yan. Kukuha ka ng lawyer, ganyan. Antimano nagbibintang, nagtatanim ng ebidensya. Pinagbintangan pa yung dating Pangulo. Ano po yan? Hindi po maganda yan. Libel yan. Libelous yan. Dapat mapatunayan mo na gano'n siya, nagtanim siya ng ebidensya. Clear. Dapat mapatunayan mo na nagtanim siya ng ebidensya. Clear. Dahil seryosong problema ang pinapasok mo, clear. Masyado ka kasing ma-excited. Super excited ka sa bago mong papel sa mundong ito. Ano lang, kalma. Kalma ka lang. Huwag ka masyadong excited, di ba? Huwag ka masyadong excited. Akala ko sino yung sinasabi nilang Claire Castro na lawyer na nagbablog na pro-BBM. Ikaw pala yun, ikaw yun. Naku, huwag ka na magpanggap. Huwag ka na magpanggap na may laman yan. Di naman lahat ng lawyer ay may laman yung utak. Di po ba mga ka-reaction? Kung lahat ng lawyer ay may laman yung ulo, di wow. Tignan mo si Gaduno, di ba? Ang pambasang bobo. Natawag na lawyer 3 beses na disbar. Di po ba mga ka-reaction? Ikaw kaya, Claire, dito hindi ka madidisbar. Binabanatan mo yung padrino mo eh. Lawyer din yun eh. Sinabi mo, nagtatanim ng ebidensya, ganun. Mga ka-reaction, narinig po ninyo yun, malinaw na malinaw. Anong tawag dyan? At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo. Alam po ninyo yung, at ito naman, alam mo yung talagang feel niya. Feel niya yung kanyang posisyon. Feel niya na siya ay undersecretary ng PCO. Paano kung maging oversecretary ka pa? Under ka na nga lang ngayon. Over na yung sinasabi mo. Baka pag nag-oversecretary ka, siguro, Hoy Claire, umayos ka. Huwag kang magbintang ng ganyan. Huwag mong gagawin kay Pangulong Duterte yan. Bad yan, bad. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya. Expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Hindi talaga ako makapaniwala, Claire. Sa edad mong yan, sinasabi, di ba, hindi ka ba nahiya sa mga, may anak ba to? Hindi ka ba nahiya sa mga anak mo? Ayaw ko namang isangkot dito, pero hindi ka ba nahiya sa mga kamag-anak mo? Ganyan ang ginagawa mo sa unang araw ng trabaho mo? Hindi naman dahil critical ako sa'yo, dahil pro-Duterte ako. Talaga naman pro-Duterte ako, pero maya ka naman, wag naman ganyan. Masyado naman yung pagbibintang mo na nagtatanim ng ebidensya, ano yan? Criminal, ano yan? Hindi ko alam, hindi kasi ako lawyer eh. Pero kahit hindi ako lawyer, hindi ko sasabihin niya na nagtanim ka ng ebidensya, ganyan, hindi. Sasabihin ko lang, tanga ka, ba't sinabi mo yan, ganun? Di ba? Bobo ka, ba't sinabi mo yan na nagtatanim ng ebidensya yung isang dating presidente? Hindi ikaw yun, clear eh. Halimbawa, sinabi mo yan, bawa, kaibigan ko, sinabi niya yan. Sasabihin ko sa kaibigan ko, bobo siya, tanga siya. O, di ba? Ganun yun. Pero yan, ang sinasabi ko sa iyo, Claire, wala ka bang pamilya? Ba't ganyan ka umasta? Feeling mo, presidente ka na. Bagay. Congratulations, Claire, ha? Sige, tuloy-tuloy mo yung tabas ng dila mong yan. Makakatulong yan sa pangmatagalan mong kalusugan. Di ba?
Huwag mo kalimutan yung ano mo, yung maintenance mo. Di ba palagay? Hoy, Claire! Lawyer ka pa naman, ganyan ang tabas ng dila mo. Di, ako, share lang ako sa'yo, mama. Kasi, okay lang, sige, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako kagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako kagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. O, di ba? Narinig mo si Franz Castro. Tama daw ang Pangulong Duterte. Oh. Galing yan, Yun po, salamat po. Just a clarification. So, Alam nyo, talagang ano siya, warak na warak ang dating niya, no? Wasak na wasak eh. Talagang nagwawasak siya. Ganyan talagang attack. ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi pa to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Galing yan, no? Ang galing na nga na yan. Ganun bana niya, no? Vlogger na vlogger ang datingan. Vlogger na vlogger ang datingan. Hindi ba ito campaign joke? Dapat nag-vlog ka na lang. Daig mo pa ako eh. Halimbawa ako ilalagay dyan, no? Magsisisigaw ko dyan. Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya. Ayaw ko na, clear. Ayaw ko na, clear. Ayaw ko na. Namo, Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, Clara. Mag-vlog ka na lang kasi. Ako lang yung kinikita mo sa vlog. Okay. Sige. Tuloy-tuloy mo lang yan. Maganda sa yan. Maganda sa kalusugan yan. Grabe si Claire. Anyway, paginggan muna natin to mga kareaksyon na. Si Attorney SP Escudero. Alright? Sino mang pabor sa impeachment, sino man ang laban kay VP Sara, sino man ang ayaw ng impeachment, sino man ang pabor kay VP Sara, hindi ko po papakinggan kaugnay sa ginagawa o gagawin naming trabaho sa impeachment dahil mga partisano po yung mga yan. Hindi ko po trabahong kampihan ang... So, ibig sabihin hindi siya partisan. Nasa majority siya pero hindi siya partisan. Ganun. Hindi niya nakakausap si Bobong Marcos, hindi niya nakakausap, hindi siya partisan. Di wow, SP Escudero, kung hindi ka partisan, di ba, di wow, maganda kung ganun. Tignan natin kung ano mangyayari, pero bilib ako sa'yo kung ganyan. Sino man sa kanila. Ang trabaho ko po gawin kung anong dapat gawin ng Senado ng parehas at patas, ano man ang kakalabasan nito. Ngayon, dun sa mga nagmamadali, naman, ang problema sa kanila, hindi nila naiisip. Kung sa kakamadali, babigyan pa ng karagdagang rason, questionin ang aming ginagawa, mas tatagal ito. Mas mabababoy yung proseso at mas bitin-bitin ang pag-usad nito. Kung nag-banjing nga sila at pa-relax sila nung final yung impeachment complaint, tinabot sila ng 2 buwan. Anong nirereklamo nila ngayon? Di ba? Tama naman no? Tama po yung sinabi niya. Lahat naman na sinabi niya tama eh. Di ba? 2 months umupo yung okay yung gagawin mo kung ganyan ang mangyayari. Okay yan. Di ba? Yung mga iba nga pumunta pa ng Supreme Court para mag-convene yung Senate eh. Tapos yung iba naman pumunta ng Supreme Court para hindi matuloy yung impeachment. Pero dito sasagutin po lahat yan ni Attorney Sal Panelo. Ito po yung sagot ni Attorney Sal Panelo dyan. Yan. Si Idol. Talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at ng gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga
yung impeachment process. Kasi nga ho, nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Ako, kahit ano pang basa mo dyan. Pero ang katotohanan, talagang umatras sila. Takot sila. Talagang dapat naman sila matakot. Nagagalit ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi ho kayo, pag hindi nyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another million na rally, madadagdagan yan. Kinwestiyon ni VP Sara ang proseso kasi ng impeachment. Mas naunang nakuha ng boto ang ika-4 ng impeachment complaint kumpara sa naunang 3 na 2 buwan na hindi agad inaksyonan, Attorney Sara. At sinabi naman ni Batangas Representative Luistro na ang impeachment complaint laban kay VP Sara ay rock solid, nothing unconstitutional, flawed, or violative of due process. What's your take on kanilang mga pahayag, Attorney Sara? Unang-una, sinasabing, sabi niya, hindi pero maumpisahan niya mag-file, sinisira na. Matagal na natin sinabi dito sa programa doon, di ba? Kasi in my previous statements, many times over, I said that the goal is to destroy, siraan si Inday Sara. Siraan at tanggalin sa presidential derby sa 2028. Kaya sinabi ko, since yan ang goal, pinailan ng impeachment. And by the mere filing of impeachment, sinira mo na yung tao. Sinisira mo na kasi inilalarawan mo siyang unfit eh. Yun lang, talagang masisira na. O kaya yung sinasabi ng abogado, matagal na ho nating sinasabi yan dito. Palagay ko nakikinig to sa atin. Tama, makinig kayo rito sa amin ni Hana. Dahil si Hana, marami rito sinasabing nauuna siya. Talaga naman, challenge niya si Presidente Marcos Jr. Nauna pa sa akin to eh. Well, nagtatanong naman ako kahapon if we have a leader in this country. Anyway, balikan natin. Wala naman po. Wala pa. It's the same thing doon sa na wala siyang sagot kung kailangan ng Hindi, palagay ko sinasagot niya tayo sa kanyang mga campaign rallies eh. Oh, really? That's the way he answers questions and challenges. Pakinggan mo maigay. Sinasagot tayo. Yun nga sinabi naman ni Representative Luistro na rock solid daw ang kanilang laban dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi din niya, walang unconstitutional, sa flawed or violative of the Constitution or violative of due process, Attorney Sal. I agree na rock solid yung final nila. From the time they filed it, natunaw na ho. Pero nag-umpisa sila sa rock solid. Ngayon, hindi na rock, it's liquid. Oo. Yun. Nalik. Well, isa rin sa punto, Attorney Sal, ang kampo ni VP ang 1-year ban dahil may nauna ng inihaing impeachment dito pero ang naipadala sa Senado ay yung 4th impeachment complaint. So, yung process is questionable. Do you see that, Attorney Sal? Diniscuss na rin natin yung kahapon, di ba? Kasi under the Constitution, merong prosedimento na pag naghain ka ng impeachment, i-refer ka agad sa Committee on Justice within 10 days. And then within 3 days from the referral to the committee naman, kailangan magbigay na sila ng recommendation sa plenary. And pag natanggap naman ng plenary, meron na rin silang they will, within so many session days, meron na sila. Ang problema nga ho, hindi ni-refer eh. Yan ang magandang question. Kasi nakalagay sa saligang batas, shall. Kumbaga, dapat na i-refer mo kagad sa Committee on Justice. Yun nung 3 na inihain, naupo. Naupo ron. Ang na-file nila o na-transmit ay yung pang-4 na kombinasyon ng 3. Kasi ang nabasa ko noon kung bakit hindi nila ma-file. Kasi yung mga kongresista nung pinag-aaralan nila, yung 3, parang mahina. Kaya ginawa nila yung 4th complaint. Kumbaga, inayos nila. Kaya nung makita naman ng mga kongresista, okay na to. O, pirmahan na sila. Plus kasama siyempre yung konsiderasyon. Kaya, yun ang problema.
Okay. Okay, kini-question ngayon, dalawa nagki-question. Yung grupo ng mga abogado sa Mindanao at yung grupo naman ni Inday Sara. Na hindi sumunod. Kaya yun ang magiging legal issue doon. Pero, ako, gaya ng uulitin ko na naman, talagang dinelay ng mga naghain ng impeachment at nang gustong sirain siya at tanggalin sa Panguluhan at ikulong pa nga yung impeachment process. Kasi nga ho, nayanig sila. Yan ang katotohanan dyan. Ako, kahit ano pang basa mo dyan. Yung mga legal argumentation na lang yan. Ano na lang yan? Kung baga, yan ang tinatawag na academic polemics. Calisthenics. Ano lang ho yan. Pero ang katotohanan, talagang umatras sila. Takot sila. Talagang dapat naman sila matakot. Nagagalit ng taong bayan. Alam niyo, pag hindi ho kayo, pag hindi nyo naayos yan, yung ginawang 1.8 million plus another million na rally, madadagdagan yan. Bigyan nila ng rason yung taong bayan para magalit. Oh, correct. Hindi lang rason, nakagalit na nga eh. Lalo niyang iniinis eh. Exactly. So sabi naman kasi, Attorney Sal, kung dapat bang aksyonan agad ng Senado yung articles of impeachment na naipadala sa kanila kahit walang sesyon, ipinunto daw ng ilan. Ito yung Section 3 ng Article 11 ng Saligang Batas kung saan sinasabi dito sa 1987 Constitution Article 11.4, in case the verified complaint of resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. At yung side ng forthwith, Attorney Sal, na marami po sa interpretation, Attorney Sal, kung paano ba daw i-implement ang forthwith. Nasa Korte Suprema yan. Kasi ang Korte Suprema, sila binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas na mag-interpret. Sila magsasabi kung ibig sabihin ng forthwith. Ibig sabihin ng forthwith, agad-agad. O agad. Alam mo, may yung sinasabi nila, ang interpretasyon daw ay agad. Yun ang narinig ko eh. Sabi ng isang justice. Ang sabi, ang translation sa official wikang Pilipino ng saligang batas anong tawag doon? Ituloy na yung yung trial ay agad. At sagot ko agad habang naging agad ba? Hindi pala kaagad-agad. Di ba? Iba yung ibig sabihin ng kaagad-agad. Kaya ang Korte Suprema magsasabi sa atin, ano bang ibig sabihin? Kasi kailangan i-consider mo rin yung mga kalakaran na bumalot doon sa pag-file. Kasi yung filing took them 3 months bago nila nabuo. At yun namang Senado, kaya nga, di ba, nirereklamo ng Senado, pambihira kayo, 3 buwan kayong delay-delay, tapos minamadali nyo kami. Siyempre, kailangan namin maganda rin. Kaya naghahanda na raw sila ngayon. Attorney, siya kasama sa consideration ng mga justices, Attorney Sal, yung sitwasyon ngayon sa Senado. Kaya hindi nila ma-actionan agad. Kasi nga, 12 na lang natitirang senator. Kasi yung another 12 is patapos na. And dun sa 12 ay tumatakbo. Pwede rin sabihin nila yan. 12 na lang kami. Tumatakbo yung 12. Pero may legal question doon Automatic ba na mag-file ng COC ang mga senador na hindi na sila senador? Hindi ako masyadong sure dyan. Kasi ang alam ko, yung mga local ang automatic. Yes. Pero baka yung national, hindi. Kasi di ba yung term ng senator mag-end naman talaga ng June 6 years sila ng June 30. Tama ba? Kasi may specific doon sa mga senators. Kaya baka pwede pa sila. Kaya hindi ba sabi, convene nyo na, break lang naman kayo. Nag-break lang kayo. Hindi pa naman tapos ang... some of the senators na tumatakbo, parang hindi fair sa side namin. Yung makalaban namin, nag-iikot na kami. Magta-trial kami. Saan ang fairness na support to nila? Yan ang magandang So, yun yung mga consideration na titingin ngayon ng Korte Suprema.
Maliban pa sabihin niya siguro may interpretation nila doon sa forfeit, but sa situation ngayon ng inaiming naman kasi ng panahon ng eleksyon ng impeachment Attorney Sal. Pero sa akin, hulab-balulat na yung mga katwiran na yan. Ang katotohanan dyan, natakot kayo. Nayanig talaga kayo, kaya hindi nyo matuloy-tuloy yung impeachment na yan. Sa isang impeachment forum naman, Attorney Sal, sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na kailangan magpatawag ng special session ng Pangulong Marcos kung talagang gustong ma-action ito agad. Hindi daw dahilan ng eleksyon para hindi magkaroon ng special session. Pero ayon kay retired Supreme Court Associate Justice, hindi pasok ang impeachment complaint sa pagsasagawa ng special session dahil para lamang ito sa paggawa ng batas. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Well, as I said many times over, there are as many opinions as there are lawyers. Kung ano ang bilang ng mga abogado, yun din ang bilang ng kanilang mga opinion. But this particular question, mas maganda ang katwiran na yung kay Justice, na yung pagpasa ng batas will not apply doon sa impeachment trial. Kasi nga, constituent power yun eh. Kumbaga, hiwalay. Pwede mong sundin yung pagpasa ng batas, pero hindi mo pwedeng i-apply dito sa impeachment. So, hindi pwedeng makompel ng executive yung legislative na action na bilisan to. Sabihin So, ibig sabihin po doon mga ka-reaction, talagang may time po talaga na natakot po. Natakot po itong mga kalaban, no? Yung mga gusto magpa-impeach kay VP Sara Duterte. At ito naman si Attorney Claire. Claire, ayusin mo first day of your school, ano na ba? Ginawa mo. O ito sagot sa'yo ng Pangulo Duterte. Pakinggan mo. Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako kagago. Abogado.